Kamusta mga kamong mga biyanan? Sa liwat nagabalik niyo ko boss ng alagad, kag dalayaw ng Ginoo nga mga padayon naton ini aton nga pagtuon, kag gina-invite yo ikaw kag gina-encourage ka magtuon sa pulong sang Ginoo. Kung may Biblia ikaw dira, which I know do hapos naman lang karon mag kaangkon ka sa Biblia kay bisan wala ka sang Bible nga ara gid sa natawag naton nga book binded no sa papel. Kay kung may aral ikaw nga cellphone kag maka-access ka sa internet, type mo lang ang Bible kay damo ka gid sa ma-download nga Biblia. Kag mas mayo na kay madala-dala mo bisan nga makadto, nga instead nga mag-Facebook ikaw dira, basahon mo ang Bible. Kag encourage you ikaw sa pagbasa sang Book of John, no? Sa pagtuon sang Book of John. Ang reason bangod sang nagligad nga adlaw naton nga ang katuyuan ni John ya, ang iya purpose kung agin sulat yan ni ang iya libro ning particular Book of John, kag ang 1 John chapter 1, chapter 2, chapter 3, kay ang tuyo ni John niya nga ipakilala gid sa aton si Kristo Jesus. Kay suno sa aton andiri, nya budlay man nga magsalig katuod sa isa ka persona nga wala mo gid makilala. And maybe amo nang reason no, kay maan kita sa aton sa Pilipinas bisan makabigta nga reliyoso nga ang mga tao sa Pilipinas, kay kilala man ta sa Dios. Ti galing ang problema kay bangod nga daw wala gid na sentro ang aton nga pagkilala sa natawag nga manluluwas. Kay do kadamo sa manluluwas ang Pinoy mo, no? Magluwas bisa kay Mary, kay Peter, kay John, kay sa kadamo dira o kon ang maayo nga buhat, kay ti bangod nga hindi man guro na klaro sa mga religious leaders kung paano ang tao maluwas. I don't know kung anong rason, maybe sila man mismo wala man makakilala kag makasiguro nila kaluwasan. Di siyempre kung nagawali ka na hanungod sa kaluwasan, nga ikaw mismo wala man kasiguro, paano mo iwali ina? Di ba? Pero isa nakadako nga accountabilidad sa mga religious leaders. I believe including myself. Amuna nga kinanglan, aton gid siguraduhon ang aton ginatuuhan. Kako may ara nga pinaka-importante nga butang, no? Nga mahimo naton sa kalibutan, among pagpreparar sang aton eternidad. Kaya ti delikado mo. Once mapatay ang tao, wala na yas nga tawag naton niya nga tsansa nga maluwas ka pa. Hamibi mo na aguro ang nabutang sa aton mga pangunahuna, ang natudlo sa aton, no? Nga basta maghimo ka lang isang maayo Basta ikaw mabautisuhan lang, kag mamembro sa ning dako nga simbahan. Sa bagay ti damo iya katudlo nga kinanglan mamembro ka sa isa ka grupo, simbahan, kay damo ga-claim mo. Damo sa nag-claim nga sila ang Misaya, appointed, kag ano na lang da nga sa ara sa ila ang kamatuoran. Abyan kung partiya sa kaluwasan, wala sang bisan isa sa aton nga maka-claim kung sinong maluwas. Wala sang reliyon, wala sang grupo, wala sang religious leaders nga mga ka-claim nga siya lang ang katudlo nga upod ka siya maluwas ka. Ti wala ko na gina-claim niya, wala ko ya kasiling abyan nga diri ka lang sa akon mamati. That's why ginatulod ko ikaw ya sa pulong sang Ginoo. Kay makabig tiya ang ginsulat sa Biblia, mga first-hand information. Kaya ti sa mga daan madamo sa mga maalam nga nagatudlo hanungod sa Biblia, nag-isa nagalapaw sila ya sa Bible, no? That's why nga ang challenge sa aton nga magbalik kita sa kamatuoran. Bisan nga si Apostol Pablo, iya gani ginhambalan si Timothy to preach the word, kasi sila niya maabot ang tinion nga mga tao hindi na mamati sang sound doctrine. Kundi kung ano lang namian nila mga pamatian, kag ang mahapos nga pamaagi. Pero biyan pamangkot, anong mahapos nga pamaagi sa kaluwasan? Nga bayran mo imo sa laha, hapos bala na? Nga imo reliyon ang maluwas? What about kung matiwalag ka na sa imo grupo, di kundi way ka nakaluwasan? Pero pinakahapos gid ako nato lang tawon, nga tuuhan mo si Kristo Jesus kay na iya sigurado gid nga bisan matiwalag kaya sa diyan nga grupo, di ka man magkadto, imo ya ang eternal life. Kay bangod si Kristo ya na angkon nimo. Ti ko parte sa reliyon, na angkon mong reliyon haw. Sa bagay ti hiling sa iban, mayon yang religious leaders sila ya nagmanggaranon, pero ang sumulunod ti kaluluoy lang. Pero ang natudlo sa Biblia, personal nga kaluwasan. Ang importansya ya sang simbahan, kung magambal kaya nga pastor ikaw ya may kapati ang importanteng simbahan. Kapati nagatuo ko ya, that's why pastor ako sa isa ka Baptist Church. Kaya ang kamatuoran niya nga ang purpose ng simbahan, agud nga i-train ng mga katauhan, agud ma-disciple, o kung makabig na nga may ara siya nga spiritual family, amuning church. Ang church hindi ka-provide kaluwasan, pero ang church maka-provide sa imo sang teaching, nga ikaw magpadayon,
nga mag-alagad sa Ginoo. Amo ni ang ginatudlo sa Biblia. That's why ato niya nga ako niya nga handom diri sa imo abiyante wa man taguro magkilalahay sa amon mga radio nga sa din ginapalayag ini sa madamo nga mga radio stations. Ang ako na pangamuyo nga imo gid nga tutukan ini. Preparahan mo ang imo future. Kay mas delikado pa niya ang natawag naton nga madula ang kalag mo sa impyerno sang sa mga virus nga nagalagaw karon. Abuni pinakadelikado. Kay ang ato niya kaluwasan samtang buhi ta. Siling ni Pablo, now is the time of salvation. Today, hindi tomorrow. That's why samtang buhi ka, himuon mo ng decision. Now, dire mabalik kita sa itong natunan sa Book of John, kaya hindi blay ng bali John nga siling niya, gisulat ko ni, para makilala mo nga ining Hesus, nga among niya tudlo sa inyo. Amo ni siya ang Christ. Ito kung si Hesus na saya nga tabo lang, kaya kadamo man di Hesus, di blay, na-mention ko sa pagkadamo sa mga Hesus dire, no, sa sining kalibutan. Hindi gani dapat ninyo usaron nga ngalan eh. That's why sa mga nanay, hindi nyo pagamita, hindi nga ngalan. Inabla mga ngalan nga si Christian, pero ang yakabuhi daw hindi man Christian, si Jesus iya ngalan, pero ang kabuhi daw, kasalawayon. Amo nga namin sa kuya ka friend, nga ngalan niya si Jesus, hindi siya gusto nga tawgon siya nga Jesus, si Jess na lang. No, kay man nga ate, hindi kuya worthy sa sinangalan. Tuod man, sino ang worthy sa aton nga dalon tayo nangangalan? Dapat yung ngalan niya, iyalan niya ni Jesus. Sa bagay sa Bible, may ibang balada ang aging ngalanan, Jesus. Kita mo sila ni Joshua, even though meaning sila Savior, pero hindi Jesus ang iyang ngalan, Joshua. Amo na sila ni Jesse, yung tatay ni David. Hindi bala ako ginalinan ni David. So, iningangalan ang Jesus siya, balaan iningangalan. Hindi ito pagamiton sa walay kapuslanan, di ba? Pero ining Jesus, ang itudlo sa aton sa Biblia, amo ni siya ang aton Misaya. Sa nagligad niya adlaw, ato natunan nga ining Kristo nga ginintroduce ni John, ining Jesus nga introduce siya in John chapter 1 and verse 1 and 2, nga Diyos siya matutuod. Ti mo pa ng isyu karon kay madamo sa mga tao nga ang pagpatin nila kay Kristo ya tao lang. Iba niya propeta lang. Hindi mo na sila mabasol ka mo na pakilala nila eh. Pero kung hindi ta pakilalaon nga si Kristo matutuod man nga Dios, kasubong sang amay kay sang balang espiritu, kay in the beginning, God, Elohim, three strong ones. Amo nang meaning sang God or Trinity. That's why gatuokit sa Trinity, kay sa Godhead, o sa pulo nga God, tatlo na sila. Hindi sila nga tatlo ang Diyos. Isa ka Diyos sa tatlo ka persona. Tapos ito kabudlay na nila hangpon, no? Pero, hindi ba mas lingga lang egg or ng itlog, tatlo man nila mo, ang tipaka, ang batog, ang iyan, ang puti, white, no? Damo sa butal sa kalibutan nga maka-explain sa aton sa natawag nga 3-in-1, no? Sa bagay ko, so subong nga mga 3-in-1 nga mga kape. Pero ang aton Ginoo no? Ang Dios 3-in-1 gid man natuod. Isa ka Dios sa tatlo ka persona. Pero natuon ang takagapon sa Book of Mark chapter 2 nga kung si Jesus Christ hindi matutuod nga Dios, hindi siya makapatawad sa aton sala. That's why mahimo nga isa siya ka blasphemer. Balo ka kung may ara nga tao nga mag-claim nga Diyos siya, it's either nga matutuod siya nga Diyos or isa siya ka blasphemer. Manog pa si pala. Di ba? Sila nga ni Just McDowell sa ilang libro nga muna iya pag-research sa pagpanalawsaw na hanungod sa reality of the Lord Jesus Christ, an evidence that demands a verdict. Sila nga, if a person will claim that he is God and he is not, he is actually a lunatic. Buangit siya kay tuod no, kung tao ka nga mag-claim ka nga Diyos kaya, either nga matutuod ka nga Diyos or nagbuang ka. Si Kristo, mahambal naton nga nagbuang. Actually, ang ginhambal dira sang pulong sa Ginoo nga siling niya, di nang mas mahapos nga maghambal ko sa sini nga sick of palsy, nga bitbita ang imo katri kag magpauli o kung anak ginapatawad ko imo mga kasalanan. Kasi sila ako dipakita ako sa inyo, niyang anak sang Diyos, o kung anak sang tao, which he refers to himself, may gahom sa pagpatawad sang sala. And then sa John chapter 10, as a review, sa ginhambal sang Ginoo, I and the Father are one, nangakig ng mga Hudiyo. Hindi lang nangakig, kundi nagpulot sila bato, kaghabuyon nilang Ginoo, kay sila sang atong Yesu Kristo, nga habuyon niyo ko. Anong nahimo ko nga habuyon niyo ko? Siling sang mga Hudiyo sila niya, wala ka namon ginhimo sa maayo mga buhat, kay maayo gid man ka nga tawo, galing ginhaboy ka namon, bangod sa imo pagpasipala,
Nga ikaw, nga tao, nagapaka-Diyos. So, sa ila paglantaw si Kristo nag-claim gidya, nga Diyos siya sa iya mga ginahimo. Tituod na, wala nang hambal ang Ginoo nga, Diyos ako, pero sa iya ginahimo, makita mo, sa iya mga claims, nga siya matutuod gidya nga Diyos, kay tuod man, kung hindi ka magpati, ka magtuo nga Diyos si Kristo, hindi siya makapatawad sang imo mga sala. Because God is the only one who can forgive sin. Sa pagpadayon diri man tagyapon sa 1 John chapter 1, ari na kita sa verse 3 siling diri. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. So si John nag-introduce sa aton kay Kristo nga hindi lang matutuod siya nga Dios, kasubong sa kamay, in the beginning, the same with God, kundi siling diri si Kristo Jesus, creator. Okay? So hindi siya tinuga. Even though nga siling iban nga ginhambal ko na sa Book of Acts nga God has made him both Christ and Lord. Actually, ang word nga made him is to give him the authority. Gintagaan sa sang Diyos nga Ama isang otoridad nga siya amo ang Ginoo kag ang aton nga manluluwas. God declared that. Ang siling sang Ginoo, this is my beloved Son of whom I am well pleased. Pero diri ang pahayag ni John nga si Kristo Jesus manunuga. Ang Diyos mo lang yang manunuga. In fact, sa Old Testament, di ba? Sa pagtugagid, hindi ba naghambal ang Ginoo nga, let us make man in our own image. So, why naghambal ang inang Apollo nga, I will make man. Kundi let us. So, there is a difference between let us and I will. Kaya ang let us buta mo lang may upod ng Diyos paghimo sang tao, sa mga tinuga. Di ba? Hindi man pwedeng anghel ang upod kaya hindi man niya creator ang mga angels. Ang mga angels mga creation mo na. Buta balon nga in the very beginning, the Father, the Son, and the Holy Spirit, kaya the Spirit moves, hindi ba? Ginambal dira. Nga nagtugas sining kalibutan, kag siling pagani diri sa verse 3, nga kung wala si Kristo, wala gid sang butang kita nga sapon sa kalibutan. Without him was not anything made that was made. So atong ni Kristo, hindi lang siya matutuod nga Diyos, kundi he is the creator. Ang bangod nga creator siya, he is worthy of our worship. Isa pa na, no? Kasi sa Book of Revelation, ang mga angel, gin-worship nila ni John. Si John mismo, nagluhod sa tabangan sa anghel. Pero sila sa anghel, hindi mo pang himuon na John. Kaya pareho lang tanga alagad. Simbahon mo ang Diyos. Worship God. Ti si Kristo, nga ginasimba naton. Hindi ta siya pwede simbahon, hindi ta siya pwede dayawon, kung hindi sa Diyos. Kaya hindi kaya kasimba sa tao. Well, I know madamo sa nagasimba sa mga saints, no? Sa kay Mary, sa sila ni Paul, kanday John. Pero hindi dapat simbahon ang tao nga kasubong naton nga how. Kay pareho kita nga, creation lang kita sa Ginoo. Only the Creator deserved our worship. Kag diri gin-introduce ni John ang atong Jesucristo nga hindi lang siya nga Diyos nga matutuod, kundi creator man siya. And then sa verse 4 siling diri, in him was life, and the life was the light of man. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. So gin-introduce ni John diri ang atong Jesucristo nga siya ang kapawa. Sa bagay ginhambal di gari nga sa iya yara ang kapawa. Kay kapawa amo ang suga sa kalibutan. Ang kaiwag o ang kasanag sa mga katawan, I mean. Of course, diri mahambal ta nga si Kristo sa ni John may kapawa. O kung may kabuhi, I mean. May kabuhi siya kagina nga kabuhi, among kapawa sa katawhan. Pero ang atong Jesucristo nag-claim gidya nga siya ang kabuhi. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Di ba? No man cometh to the Father but by me. So si Christ mismo nag-claim nga siya ang kabuhi. Kaya ang kabuhi ang Diyos mo, di ba? Kung mag-define ka, masiling ka nga, what is life? Ano ang kabuhi? So hindi mo na siya ma-define, yung masiling ka lang ang nag-exist ka, nagaginawa, may kabuhi. But when you say ang kabuhi, sino yung kabuhi? Ang God, ang Diyos. So kung si Kristo hindi Diyos, hindi niya ma-claim ang kabuhi na tawag. So ang Diyos ang kabuhi. Pag nga ang batunon naton si Kristo bilang atong personal luwas. Ang pamangkot to this point, mga kabiyanan, is that masaligan ay naton si Kristo.
makasiling lang kita bala nga masiguro ko nga akong kaluwasan kung batunon ko siya nga akong manuluwas. Well nga, hindi ha. Kaya ang ginabaton ni mo kag ginatuuhan, Diyos mismo. Kag hindi lang na, Creator. Kag hindi lang ina, ang kabuhi, kag ang kapawa. So, dire siya nga bagay. Abyan, kung nakilala mo siya sa amo sina, mas mabakod ang palatukuran sa imo pagtuo. Nga, hindi ikaw magduda. I know it will take time to really know and trust the Lord. Pero sa aton, sa pagkabata naton, hindi makita dayon makasalig sa aton nga iloy, kag amay. Magatubo pa kita. I don't know kung pilang edad naton bago naton makaklaim nga, tatay ko na iya. Hilabi na gid nga, konfirmi ka ginadukol sa imo classmate, si tatay mo, kami lang isugid na ka kay tatay. So katubo man ang aton nga natawag nga pagsalig sa aton amay, the way sa pagkilala ta sa iya Ti ko na aton mga tatay, mga tamaran, kay talawan, ti nga masalig ka, maling nga, kung iboli ka sa imo mga classmate, hindi ka na masiling nga sugit ka kay tatay, siling, hindi talang ka pa sugit tatay, kay talawan man ang tatay ko. So, buta malon, ara sa aton pagkilala, sa aton amay, no? O sa iloy ta, nga nagatubo ang aton pagsalig. Well, challenge na sa aton mga ginikanan ni, kung anong ginapakita sa aton kabataan, masaligan bala kita o kung hindi. Now, when it comes sa aton relasyon sa Ginoo, kung ginakabig nato ng Diyos nga aton amay, kag si Kristo nga aton manuluwas, kag ginadeclare man siya diri sa Scripture nga matutuod nga Dios, manunuga, ang kabuhi, ang kapawa. Ti ano masaligan tabla siya? Personal na ina nga pamangkot abyan. I pray nga magtubo ina sa imo tagi pusoon. Kay manti, between life and death, ang heaven and hell, ang aton yang natawag naton nga future mo, masaligan tabla ang Ginoo nga maging kaupod siya sa kalangitan. Ano blang inhambal ito sa thief on the cross, sa paghambal sa iya nga ginambala niyang upod yung galing na siling nga kung ikaw matutuod nga Kristo, luwasain mo kaugalingon kag kami. Kaya na sa ligbat ng isa, hindi ka maghambal na kay ini siya nga tao, wala gisa sa hinimuan nga malain. Kasi kita nga duwaya, siling diri sa isa ka makawat, ambot kung sinot sa si Dimas, si Caiphas, si sino mo to, tuling Bible, way gangalan sa ilay, no? Pero siling niya, kita nga duwa, among angay gidya, nga pag-crucify diri bangod sa aton mga sala. But this man has done nothing wrong. Kag siling niya, Jesus, or Lord Jesus, remember me when you are in your kingdom. Di anong sa ligbat sa Ginoo? Naghambal bala si Kristo Jesus nga, ay, hindi kuya. Magkanto ka sa amay, kaya hindi kuya kaluwas si imo. Wala kuya otoridad magluwas. Hindi mo na hinambal sa atong Ginoo. Way, ganun hambal ang Ginoo sa makawato nga, kung makaluwas ka da, ngita ka na yung simbahan, o kung mga lider ka, updan mo, maghimo ka sa maayo. Kasi bagay itong katawa, ito siyang nahimo nga maayo mo, di ba? That's why, condemned din sa iya. Pero sila siyang Ginoo sa iya, bangod nga siya, nagtuo kay Kristo, kay siling niya, Lord, titra mo na makita, kikilala sa iya nga Lord, no? Remember me when you are in your kingdom. Ang ginamindira ang kalangitan. Ano sila ni Kristo? Today, you will be with me in paradise. Diretso pagkapatay sa tao to ya. Upod to siya sa kalangitan. Way mato siya nahimo nga mayo. Way mato siya natuman na kasuguan. Way mato kapabaptize. Hindi mo to membro sa anong kasimbahan. Wala mato siyang kilala nga religious leaders. Hindi mo to niya upod ng mga apostles. And yet, ang promise ng iyo sa iya, today you will be with me in paradise. It takes our faith. Sa bagay, ang pagtuo, katubo na mo. Sa ato niya, bangoti, hindi man tayo na crucify. It will take time. Amo ganin na sa kabuhi sa isa ka tao nga makabig mo tumulo. Ang pagkilala sa Ginoo, amat-amat man. Di manatabo man na gani sa mga disciples. Kaya hindi bala nga sang dito sila sa Sea of Galilee, kag nagbagyo o kung naghangin nga mabadlos, kag halos magkalalumo sila. No? Di siling ni Peter sa atong Ginoo, I believe si Peter, siya malang wakalan mo. Siling niya Ginoo nga agatulog ka landa, luwas ha kami because we perish. Di siling sa Ginoo, nagtindog ang Ginoo, kagin stop ya ang storm. You know what? Atong mga disciples, ang ila reaction sila niya, what kind of man is this that even the waves and the wind obey him? Subutan balon sa kadugay lang ang pag-upod sa Ginoo, nagatubo ang ila faith na mumana sa aton. So hindi ka na mag-worry kung masling ka, ang ako niya pagtuo sa mo Ginoo daw gamay. Di sila sa Ginoo bisan gamay lang nakasubong sa mustard seed. Basta insaktog intuuhan mo, magtuo ka sa akon, magatubo ina. Kaya isa pa bala ka isyo mga kabiyanan, no? Nga ang pagtuo,
hindi masiling ang pagtuo ang nagluwas sa aton mo. Ang manluluwas siya si Kristo Jesus. Kag ang pagtuo niya, gamay mo na o dako, doesn't really matter. Kabisan ano ka dako, sa imo pagtuo, kung sala ang imo gintuuhan, tapos kagid. Di ba? May isa ka ilustrasyon doon, dumang sa una bla sa grupo ko nga Stillwaters. Ara kami sa isa kabalay, nag-prepare to kayo may kasal mo. So, makanta sila, no? Pero anyway, ang miga sa nanay, isang kalaslon, may, may balatian bla sa baga. I think asthmatic, no? Ti siling niya, Marie, daw may bulong ka man di para sa asma. Tiga dinali, siling sang amiga, siling niya, kualan da arada sa kabinet, kualan da sang bulong nga mo ni nga ngalan niya, no? Di lang hambal ang ngalan, be. Kundi nagpati mo sa siling niya, pila ako nga tumaron, yung isa lang kakutsara. Kundi nagpati man siya. Isa kutsara kagin tulon niya. Naglanding siya sa ospital. Ngahaw, gali kay ang unod niya sang ang ngalan sang sang botelya, bricanela bi and then ang unod gali maratayon, kundi nagbura sa iya. Ang mutamalon sang ilustrasyon sa pagtuo, bisan gamay lang imo pagtuo, kunin saktong intuuhan mo. Hindi kita ko dako pagtuo mo, dason sala ang imo gintuuhan kundi landing sa ospital. Amo man subong tikon, pili ka dako imo pagtuo, pero gituuhan mo yang maluwas sa imong kaugalingon mo, ang imo mayang buhat. Tilanding ka sa impyerno O kung ano imong gituuhan niya, ang imong reliyon, nga ang amon lang grupo maluwas, kay amo lang ning sakto, ang amon nga ministro, o amon nga pastor, o amon religious leaders, amon siya ang ginapatihan amon gid. Usisaon mo nga dapat ang imo pagtuo kay Kristo Jesus. Amo na importante. Kay siya ang gin-introduce diri sa aton nga amo siya ang manluluwas, ang Misaya, patutuod nga Dios, ang manunuga, ang kapawa, ang kabuhi. Kay siling diri sa verse 5 kay gibasa ta, the light shineth in darkness and the darkness comprehended it not. Nga ang kadulom niya hindi niya kadaog sa aton Ginoong Kristo. Even though siling mo daw kagalom lang sa mga hitabo subong bangod sining pandemic. Hindi ba may saying nga behind the clouds the sun is still shining. Di mo man na behind the clouds of natawag naton trials and tribulation, behind this darkness nga gaabot sa aton, the Son of God is still there. Ara saya kag magakari sa liwan, mga kabyanan. And then there is verse 6 nga bali, there was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of that light, that all men through him might believe. Now ginhambal dira si John the Baptist nga ginhambal dira there was a man nga ginpadala man sang Ginoo to prepare the way of the Lord, si John, 6 months na tao before sa aton Ginoo. Kag nagkari siya silindre niya purpose is to bear witness of the light nga amo si Lord Jesus Christ. Agud nga paagi sa iya ang tanan nga tao magtuo. Nang pamangkot, ano yung doktrina ni John the Baptist, no? Kasi nila ang doktrina ko ng John the Baptist nga dapat magpabautiso ka agud maluwas. Hindi amo na yung doktrina ni John the Baptist kung pati siya kaluwasan. Basa habla diri sa John 3:36. Kay si John the Baptist ang hambal sini sa nagkatong mga disciples sa iya kinamangkot ang amo ning ginsugid ni John. Ano sila niya? He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So amo nang deklarasyon ni John, di ba? Kay siya man gintagaan man sang Ginoo sang otoridad, di ba? Nga siya amo maga-witness ug magasaksi sa aton Ginoo. He was a man sent from God. Kag siya pakilala sa aton sa Ginoo. So muna kita man mga tumulo, witnesses man kita sa aton Ginoo. Ipakilala ta siya sa mga katawhan. Amo na nga si John, di ba silinga siya mga disciples, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. So wala siya naghambal sa mga disciples siya nga ako ang manluluwas. Hindi ako ang Misaya magakari kag sang nagapakadto ang Ginoo nga magpabaptize sa iya sa Jordan River, din silinga amo na siya ang kordero sang Dios nga magabayad o magakuha sa inyong mga kasalanan. And then verse 8, silindri, he was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light which lighteth every man that cometh into the world. So silindri, si John hindi amo ang kapawa. Kagbisan si John, way nag-claim sina.
kundi ginpadala siya agod mangin saksi sa sina niya kapawa. Liwatong ko sa pagsilay niya kita nga mga nagtuo kay Kristo, later on, no, nga kita man magasaksi parte sa aton Ginoo, magsugid sa iya sa bulig nga kalibutan, kasubong sa hambal ni Paul, nga iwaligid ang ngalan ni Kristo Jesus, ang gospel of salvation. Amo na siya matutuod nga kapawa, gina-refer sa verse 9, si Lord Jesus Christ nga nagkari sining kalibutan, agod masanagan o kung maiwagan ang tanan niya katawhan. Pero aring masubo, no? Sa verse 10, He was in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. Ting masubo nga ining Creator kay ang Diyos nga manunuga ang atong Yesu Kristo, ining gina pahayag ni John sa aton, nagkari sa iya kalibutan. Pero ang kalibutan wahay magbaton sa iya. Sa kalibutan niya ginhimo niya the world that was made by Him. The world that He created did not know Him. Nagkari siya sa iya mga katawhan, sa mga Israelites, and His own received Him not. Di mo na masubo. Di ba? Wala nilaging kilala si Kristo. Kag amo man sa aton ni masubo eh. Nga ang aton niya ginapatihan, yung ginapatihan niya amoy ang aton reliyon, amoy ang aton kaugalingon nga buhat, nga kung mangkuton kita kung paano maluwas ang ginasabat aya dayon, adipindi niya sa akon binuhatan. It means, kung ano yung mo ginasaligan, amo nang manluluwas mo. Di kung ginatudlo mo sa mga saints, o kay Mary, o kung sa mga religious leaders, o kung sa imo grupo, di amo na sila yang imo Savior. Pero si Kristo Jesus siya, ginbato no bala nga imo manluluwas. He came into this world that He made. But this world knew Him not, and even unto His own people. Ang ginpili niya katawhan, amo man ganing nagpa-crucify sa iya. Di, mga biyanan masubo na, but here's the promise. But as many as received Him, to them give He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Di mo nang promisa sang Ginoo eh, nga kung ang iban magsikway sa iya, pero kung ikaw ya magbaton sa iya, sa kadamaan niya magabaton sa iya, tagaan niya sang Diyos sang gahom, otoridad, nga mangin anak niya, sa tanan nga nagtuo sa iya. So, actually, madamo sa itong kasiling nga, anak man ko sang Diyos eh. So, tutuod lang, hindi mo na maklaim mo. Hindi tanan nga tao sa kalibutan, anak sang Diyos. Ariya ang natuwag na nga kondisyon, mangin anak ka sang Diyos, kung batonon mo si Kristo, ngayon mo personal man luwas. And maybe you believe in God, pero kung why mo siya ginbaton, kasubumla kung may kaslon, ti ma-assume mo na lang yung total may gahay kami na. Ti ko pamangkuton ka sang pastor ko, sang pare nga, ginabaton mo na bala ini, kag hindi kaya magsabat, hindi kaya kamuya madayunay, hindi kamuya makasal, kay bango there must be a decision to accept one another. Amo mo na relasyon to sa Diyos. Ang inhambaldriya, nga hindi tanan nga tao anak sang Dios bangod sang aton mga sala nawad-an kita sang relasyon sa iya. Pero kung ikaw magbaton sa iya, ining ginsikway sa mga katawhan, ining Dios, ining aton manunuga, ang kapawa, ang kabuhi nga nagkari sining kalibutan, ginsalikway sang mga katawhan niya. Pero kung ikaw biya niya magdesisyon sa pagbaton sa iya bilang mo personal manuluwas, tagaan ka sang Dios sang gahom or authority to be a child of God. It's my prayer na kabay nga muna yung talopang doon. Kabay niya hindi mo pag-asumon. Kaya kung isa ko ina-assume tayo, hindi man ta kasiguro kung bala kita, maluwas kung hindi. Kaya ang kaluwasan abyan niya, it is something you can be sure of. Masiguro mo gid niya. Kaya siguro yung ginhambal sa Biblia mo, nga kung batunon mo siya, tuuhan siya mo tagipusoon, bilang mo personal manuluwas, maghimo ka sang desisyon, maangkon mo ang kabuhi nga wala katapusan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, aradar ang kondisyon, whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Di pa man kotabyan, batunon mo yan siya yung manuluwas. Sino si Kristo Jesus sa imo? Diba? Isa lang ba siya katinuga? Tawo lang ba siya? Propita? Anong pagkilala mo sa iya? Amo na nga atong topic 3 is about who is Jesus Christ to you? Hindi ka na pamangkot kung ano si Christ sa ibang tao. Sa imo ya, amo na pamangkot mula sang Ginoo sa mga disciples. Ano ko sa ibang tao? Amo na yung hambal nila. Sa inyo ya, sino ako? Na amo na pamangkot sa aton. Sino si Kristo sa imo kabuhi? Masaligan mo bala siya ng manuluwas?
Dili ginintroduce sa aton nga Dios siya kay makapatawad sa aton sala. Siya ang manunuga. Kabisan si kwayon sa sangiban, ang pamangkot niya sa imo ya. Batunon mo bala siya nga imo manuluwas kag Ginoo sa imong kabuhi. Ikaw lang abyan makasabat sina. It is my prayer nga maghimo ka sa pangamuyo. Pangayo sa Dios nga Amay. Kay siya ang naghatag sang kabuhi nga wala katapusan paagi kay Kristo Jesus. Kung mag-pray ka kasubong sini Amay, patawara ako sa akong mga sala. Naintindihan ko na subong nga si Kristo Jesus gali amo lamang ang manluluwas nga makadala sa akon sa kalangitan ko na kumamatay. Sa iya ang kasiguraduhan kay siya ang kapawa, siya ang manunuga, matutuod man siya nga Dios. Gani subong ginahatag kong kabuhi ko sa iya. Nagadesisyon ako sa pagbaton sa iya bila akong personal nga manluluwas kay Ginoo sa akong kabuhi. Abyan ko muna yung prayer, I believe ng Ginoo magasabat sina kaya mo nang gusto sa Ginoo niyang tao magbalik sa iya sa ila kinabubuton. Kabay mo palayan kasi naton program kay tunan pagid naton ang mga dinalan diri agud makilala mo pagid si Kristo kag maghugot pagid ang imo nga pagsalig sa iya. Liwat yung ilagad Pastor Itabag nagapaalam na. God bless you.